Nabayaran ko na po mga kadilag yung materyales. Tapos po ay mamaya na din lang po i-deliver yung buhangin. Yun naman pong mga bakal ay pinareserve po muna dito sa hardware. Pwede nang kumain. Oh, maganda pati ang style. Yeah, update. Update sa bossing. Hope. Hello po mga kadilag, magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay Lunes at may trabaho na po ulit dito sa amin mga kadilag. At mamaya po ay papunta ako sa hardware dahil bibili po ako ng bakal na gagamitin po sa hagdan at saka po dun sa gagawing second floor. So papasimulan na din po namin yung second floor paunti-unti. Bali, tinutuloy po yung pagpapalitada at dito na po sa loob. At by di po si Mama, dito na po yan nakatambay. Hindi na nakapamayawang at nakaupo na. Tatapos maglaba. Tatapos maglaba. Sila po ay dadalawa po ngayon. Si Kuya Unad lahat, saka po si Kent. Sa mga susunod na araw po ay madadagdagan na po ulit sila. Dahil gagawa na po ng hagdan dito. Uunahin po yung hagdan para may dadaanan po sila sa taas. At ngayon naman po ay papunta na ako sa hardware. Bibili na ako ng mga materyales na gagamitin sa paggawa ng hagdan at saka po dun sa second floor. Bali, bakal muna ang aking bibilhin pero hindi pa rin yun ipapadeliver ngayon. Papareserve lang din po ako dahil baka sa mga susunod na araw ay lalo pong tumaas ang presyo ng bakal dahil taginit na nga po ay maraming nagpapagawa. Tapos sa buhangin, bibili na din po ako dahil ginagamit po nila sa palitada. Bali yun po muna ang gagawin nila ngayon. Kami po ay wala ng buhangin. Narito na po ako, mga kadalag. Ay, bibili na. Nabayaran ko na po mga kadilag yung materyales. Tapos po ay mamaya na din lang po i-deliver yung buhangin. Yun naman pong mga bakal ay pinareserve po muna dito sa hardware. Dala ko na din po itong sa buhangin. Salamat kuya. Narito na po ako sa bahay. At ito ang merienda po nila for today. Gumawa lang po ako ng mais con yelo at saka bumiling tinapay. A few inches later. Narito po ako sa kusina at ako po ay magluluto ng ulam. Ang akin pong lulutuin ay pansit chami. Nakaready na po dito yung mga ingredients na gagamitin. Ang una ko pong isasala ay itong atay at balunan. Bali yan po yung aking pakukuluan. Nilagyan ko na din po yan ng asin. Naahon ko na po itong atay balunan. Yan, magsisimula na po akong magluto. Chami. Ang ating lulutuin ay 2-in-1. Pwedeng ulam at pwedeng merienda. Lalagay ko na po yung bawang. Susunod ko na din po itong sibuyas. Lalagay ko na din po itong squid balls. Lalagay ko na din po itong atay at balunan.
Pati po itong carrots at saka sayote. Diyan po natin ang toyo. Saka po oyster sauce. Maliit lang. Ilalagay ko na din po itong pancit miki. Lalagyan ko na din po ng tubig. Kaunti pa po. Susunod ko na pong ilagay itong paminta. Lalagyan ko din po ng kaunting asin. Pakukuluin lang at hintayin maluto yung Miki. Ayan po at update. Medyo naiiga na po yung nilagay kong tubig. At ngayon po ay lalagyan ko ng asukal. Si Mama at saka si Papa yung magka-video call, mga kadilag. Ano si Papa doon sa ginagawa. Nag-update si Mama kay Papa. Titikman ko po muna ito. Ayan mga kadilag at iga na po ang sabaw. Lalagay ko na din po itong repolyo.
At luto na po ang pansit chami. Ang sarap din, may sabaw-sabaw po ng kaunti. Pwede nang kumain. Kumain na po agad si mama pagkaluto. At ubos. Solve. Sarap. Narito na po yung buhangin. Para sa pampalitada. Much later. Ayan po mga kadilag at matatapos na po nila dito sa may pintuan at bintana dito sa loob. At ako po ay nagtimpla ng mais kunyelo. Hati kami dito ni Mama. Mama, isang maliit na mangkok. Sila po ay nagme-merienda na din. Ang merienda nila ngayon ay pansit Mickey at saka ito pong mais. Yan po mga kadilag at alas 4 na po ng hapon. Bali sila po ay nagsipig na yung po nagtatrabaho dito sa amin po si Mama. Nagawa na Mama ng paraan yung narirituhan yung tita. Oh, maganda pati ang style. Tambol po ang tawag daw diyan, sabi ni Papa. Bali, dalawa lang po ngayon ang nagtatrabaho at sa mga susunod na araw po yung madadagdagan na sila. Para dito naman, tapos ay doon sa loob. Dito po. Ako dito nahihiga kanina. Naglatagla na yoga mat. Oh, for the update kay Papa. Update. Update sa bossing. Hop. Yan mga kadilag, bali sa mga susunod na araw ay yun nga po, papasimulan na po namin paunti-unti yung sa itaas. At may nais lang po sana akong linawin tungkol po doon sa bakal na nabanggit ko na ilalagay doon sa poste. Ang nabanggit ko po doon sa nakaraan kong vlog ay 3. Pero yung 3 pong iyon ay karagdagan. Yung pong poste dito sa baba ay may sobra doon sa taas. Kaya dadagdagan na lang ang 3 ang bawat isang poste. At dito po sa isang posting ito ay merong 6 na bakal na ang sukat po ay 16 mm. Mm na nga baga mamang tawag doon. Kaya ayun. Kailangan po gusto kong linawin dahil may mga nagko-comment at ako po ay thankful naman doon sa mga nagko-comment. Dahil sila ay talagang concerned sa bagay safety din at saka standard ng magiging ng bahay natin, Mama. Kaya ayun. Yun po. Pagpasensyahan niyo na din po ako dahil minsan nakakalimutan ko at hindi ako ganun ka-pamilyar lalo sa mga pagdating sa mga materyales. Pero salamat dahil naririyan din si Papa at si Papa ang lagi nag-guide tungkol sa mga ginagawa dito sa bahay. Kahit siya ay walay nagbi-video call kay Mama, kumbaga sila may online consultation. Pagka yung may mga bago at saka may tapos nang gawin dito sa bahay. So yan, nalinaw na po yung tungkol dito sa poste. Ito po talaga yung matibay dahil yan ay 16 mm ang sukat. Tapos sa isang poste ay 6 na piraso po ang nakalagay diyan. Tapos ay yan po yung mahaba at isang diretsyo. Kaya sa second floor abot pa. Tapos ay dadagdagan pa nga po ng 3. Kami din naman po ay sumusunod sa standard na dapat na bakal. Hindi po kami nagtitipid pagdating sa bakal. Dito lang po sa flooring, hindi talaga dito nilagyan ng bakal. Dahil lang explanation dito ni Papa at saka ni Foreman,
kaya hindi na nilagyan yung flooring ng bakal, ay yung pong aming flooring, ito pong aming lupa ay siksik na, tsaka siya, hindi naman yung bago na, yung parang hindi pa ganun ka-firm. Tsaka siya may datihan ng flooring, mga kadilag. Kaya hindi na pinalagyan. At yung mga bawat ganyan naman mga kadilag ay talagang kinukonsulta muna namin ng maayos. Bagay, tinatanong muna kung maayos yung gawin bago po namin ipagawa. Tsaka nandiyan naman po si Papa. At yun mga kadilag, hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Maraming salamat po sa panonood at pagsuporta. Sana po ay nag-enjoy kayo. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye! See you in my next vlog!